Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Noy. Ano po si Tamer Lee, yung Alaska Boy. At ito po naman si Oliver. Buhay! Oo. Akala niyo wala na ako, no? Oo, kala nga Hindi nila po ako tinanggal. natanggal sa Ichika Mundan. Ayan, nakakatuga naman. Very up na ng mga fans niya. Ano ba yan? At ito naman po si Papa O, si Audrey Diaz. So, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na dali. La 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 la. Ichichika na namin dali. O diba, Deadma? Nasa lobby tayo ng hotel. Yes, oo. Nakaramihan yung mga Pilipinong empleyado. Yes! Oo, dito sa Glendale, California. Yes. Kung saan ay kami po ni Mama Loy sa imbitasyon ni Oliver Caine at sa Yes. pagsasaayos niya ng mga kaganapan dito. Andito kami ngayon Yes! sa Mr. and Miss Philippines. Yes! USA! Yes. Oo. Yes! Kung saan may report dyan mamaya si Oliver Caine. Yes! Yes! Ano Maloy? Ang tagal kang na-miss ng mga fans, Oo kaya nga. kailangan magtrabaho ka. Oo. Well, Yung I miss them all also. Yes! Diba? Teka muna, may maingay sa likod. Sino ba yung mga nasa likod? Sino ba nasa likod? Eh, Ayan, kilala natin yan eh. Oo, yan yung nag-makeup sa atin. Ito, oh, yan o. Si Nilo Cruz. Yes. Yes. Siya nag-makeup sa akin, ang ganda-ganda. Dito sa akin din eh. No oh. makeup look. Parang lang. Di ba? Ito, oh, Iba ang di ba? makeup mo ngayon. Oh, parang ano, no? Aatin ng faculty. Ito po si Mama Loy, nag-uulat. Ayan. At saka si Oh, very Idol. Angelic Lasso. Di ba? Si Idol. At si Si Idol. Idol. Yes. Ng Idol Jewelry. Idol jewelry, oh, ang mga paperlas ng silangan. Oh, diba? At si Nilo Cruz naman ay meron ng Salon. salon dito sa Glendale. Yes! Sa East Broadway. Yes, napakahusay po ng hairstylist at makeup artist. Yes. Oh, ayan ang kanyang ano, oh. Di ba? Ang kanyang pages, ayan, dyan, Yes. dyan kayo kumontak sa kanya kung nandito kayo sa Glendale Yes. or saan mang panig ng California. Pupunta Yes. siya. At for your jewelry needs naman, andyan naman po ang Idol Jewelry. Ayan naman ayan, po. Idol Oh. Jewelry. Ayun po yung may Yes, likha ayan. sa likod doon ng napakagaganda mga pearls at iba pa mga jewelry items. Babaeng babae. Yes. Diba? May bago na tayo Diba? ng shield. Sa Ha? California. Oh, Ka-idol. Bati ka nga, ano? idol. Idol. Hello mga ka-update! Oh, di ba? Ang lambot. Oh, yung isa pa babati. Oh, isa si ayan. Nilo Cruz. Hello mga ka-update. Ay, Pamintang pamintang. macho. Oo, Diyos ko naman. Huwag kami, Nilo. Buti na maganda ang makeup mo. Ha? Teka muna, Diba? nakakalimutan. Bakit? Ano yun? Maraming nagtatanong sa akin bakit daw nawala ako. Ikaw? At saka meron pang isa. Sino? Si Tita Jex. So panahon na siguro para sabihin mo na. Ayan. Bakit siya nawala? Di ba paulit-ulit na lang tayo? Ah? Unang-una hindi nawala si Oliver. Oo. Kasi si Oliver ay taga rito sa US. Yes. So wala namang pumunta siya sa Pilipinas para lang sa atin. Oo. Kaya sila diba? nagpunta rito. Kaya Miss na kami. miss na nila ako. Yes. Lumipad ang aming team. Diba? Si Tamerlane naman, na madalas yung nakikita rito, OFW naman siya sa Pilipinas, pero Yes. taga-Amerika siya. Tama. Kasi nga artista na pagkatapos ng Blood versus Duty, may Yes. kasunod na. Meron yan. Oo. So, malinaw na yan ha. Next item na tayo. Oo, correct. Teka muna, hindi pa sinasagot. Ay, Ay, ano yan? Yung paano nga nawala si Tita Jex? True prayer. Hindi, ayan, okay. Seriously. Okay. Si Tita Jex ay nagko-concentrate na sa kanyang vlogs. Yes. Marami rin nakakarating sa akin na ang dahilan daw dahil hindi nagpaalam si Tita Jex sa atin na siya ay magta-Thailand at hindi siya nakarating sa house blessing ng bahay ko. Kaya ko daw siya tinanggal. Hindi po totoo yun. Ang babaw nun. So, menos malalim. Ayun. Ay? Ayan. Ano ba mas malalim? I think alam niya ni Tita Jex kung ano yung totoong rason. Kaya sana dun sa mga nakakarating sa akin na di umani pinaparating ni Tita Jex, na ganun ako kababaw, na hindi lang siya nakapagpaalam na magpupunta sa Thailand,
meron naman silang GC ng mga bakla sa likod. Kung Yes. sino munang tatao sa likod dahil magbabakasyon ako. Wala namang problema doon. Hindi naging problema. Hindi naging issue yon. Kahit nga silang tatlo mawala sa likod namin, kaya namin ni Mamaloy. Di ba? Ang akin lang, hindi ko man inuutosan si Tita Jex, sabihin yung totoo sa mga pinagkukwentuhan niya. Yung sa akin lang, alam ni Tita Jex kung ano yung totoo. Hindi na para ilahad pa namin dito. At saka dun sa mga napaparatingan din na ako, kasi pinagbibintangan ko si Tita Jex, nawalan ako ng wallet. Pinagbibintangan ko rin siya. Unang-una, hindi ko siya pagbibintangan. Bakit na yan? Wala naman akong wallet. Ay, oo nga. Oo nga. Hindi po ako nagwa-wallet. Nagbabag po ako yung mga nakasingit lang yung pera ko dun sa bag. So, paano ako magwa-wallet? Hindi ka nag-wallet. Oo nga, wala kang Kaya, naman. parang wala akong nakitang wallet ever. Slim bag ka lang. Minsan yung mga pera ko, yung credit card ko nasa bulsa lang. Oo. Nahuhulog na nga lang yung pera mo eh. Kasi nga wala lalagyan. Oo. Wala sa kotse lang, di ba? Magsisimula na ako mag-wallet kasi binigyan na ako ni Nilo Cruz. Niregaluhan ako ng wallet. Yes! O hindi dahil doon sa issue ha, dahil walang issue gano'n. Oh. Kaya doon sa mga ano rin, medyo may mga napapansin din ako mga common friends namin ni Tita Jex na medyo gumaganon sa akin. Dumidistansya. Sa may distansya, eh alam niyo muna ang buong kwento. Oo, pero hindi para ilahad namin dito. Hindi para, alam mo yun, magpahiya tayo ng tao dito, lalo na naging malapit din naman sa atin. Pero hindi kami magkagalit ha. Nagkataon lang, hindi kami nag-uusap, hindi kami nagte-text, di ba? Although, apologetic naman si Jex. Nag-sorry naman sa akin sa text. Kaya sana lang, yung mga nakakarating na balita sa akin, sana yung totoong nangyari lang. Oo. Hindi rin naman ako nagkukwento para magpaawa sa mga tao. Para maintindihan nila ako kung bakit ito nangyari. Di ba? So hindi pa kayo nagkakaayos? Wala naman kami problema ni Tita Jex. I'm so happy dahil nakabalik siya sa vlogging. Sa ngayon. Di ba? Ikaw naman, Loy, ano masasabi mo? Ay, Oo nga. eto na yung susunod na issue. Hindi, ano masasabi mo kay Tita Jex? Oo. Hindi rin siya nag-message sa akin ever. Mula nung After wala nung ano. nawala siya dito. Wala akong na-receive na text, wala rin akong akong na-receive na balita. Kung ano lang din yung mga naririnig ko na na mga balita about her, at saka yung nakikita ko naman din sa stories niya kung ano yung nangyari sa kanya. And I'm happy for her na nagbalik siya naging active ulit siya sa vlogging, di ba? Totoo ba At saka, may boyfriend siya ngayon? Totoo ba may Ano, boyfriend? naglabas na nga si Jex sa buntis siya. ha? Wala. hindi ko rin alam, Tito. Hindi natin ma-confirm kasi nga hindi ko siya din nakakausap. Oo. Pero okay kayo, Mama. O yun lang ha. Wala naman kaming pinag-awayan. Oo. Wala namang problema talaga. Oo. So good to her. Nagkataon lang nung nawala siya dito, hindi rin siya nag-reach out sa akin through text, kahit through text or nangamusta. Pero nag-ano naman si Jex, sorry naman siya. Yun lang nililinaw ko yung mga nakakarating Sa'yo. sa akin. Oo, di ba? Bakit Na- kailangan ba mag-sorry sa'yo? Hindi, I mean, nag-sorry siya kay nanay. Doon kung whatever man yung issue nila. Kasi nga kami, wala siya pagsasorry sa akin dahil wala namang kaming issue. Oo. Ang importante ay dapat maging grateful tayo sa buhay. Yes. Tama. Di ba? Dapat alalahanin din natin yung nagawa natin para sa isa't isa. Yes. Di ba? Ang importante, hindi lahat ng pagkakataon pakabig tayo. Oo. Dapat Yan naman laging- marunong din tayo magbigay. Yeah. Yan ang lagi mong turo sa aming Oo. lahat. Hindi. Sa Ha? lahat. Kahit Oo. kayo. Yes, sa ating Di ba? lahat. Na huwag kabig ng kabig. Dapat nagbibigay din. Dapat naggagawa ka rin ng maganda sa mga taong nakagawa sa'yo ng maganda. Tama. Yeah. Tama. Di ba? So yun lang that's yun. the rule of life. Basta ang importante sa atin, Nakabalik ako. Hindi ka nawala. Hindi ka nawala. At hindi ako nawala. Yan. Nagpaalam ka ba? Oo naman. Sabi ko nga kay Oo. Uy, pagka bibigyan mo ako ng warning. Baka tanggalin ka na lang doon sa group chat. Bigla mo wala sa buhay. oy, ano ba yung, ano ang sama-sama na ng image ko? Na parang conscious na kayo, konting kibot, no? Baka matanggal ako. Gusto, alam niyo, malalim ang dahilan dapat. Hindi naman ganun ka,
bukod sa malalim, mahaba talaga yung pasensya ni At least nanay. nasabi ko na ngayon. Di ba kasi ang dami nagtatanong, di ba, sa comment ko. So finally, at least alam na So, medyo lengthy at in detail na kahit pa paano na-discuss ni Oo, nanay. yes. Kaya yung mga naghahanap po dyan natin ng mga ka-updates, yan. I-share nyo na lang po ito. Ayan. episode na. Ay, wala naman. Basta kami ni Jex, ako sa pagkakaalam ko, we're good. Yes. But she needs cash. Mao. She cash. Mao, ayaw ka. Ayan, Mao, Instagram. Ano sabi niya? Ayan. Yeah. O ito na, balitaan na tayo. Ay, teka lang. Ay, teka, may magandang tanawin sa labas eh, oh. Gwapo eh, oh. Gusto mga nagpapaaraw habang tayo, takot sa araw. Ayun, sama natin sa vlog. Anyway, paglilinaw na rin lang naman ng ating topic, no? Nasimulan. Nasimulan. Ito naman, ganun din naman, maganda rin naman yung paghihiwalay namin. Ay, sino yan? Hindi ko na po minamanage si Aiko Melendez. Si Aiko Melendez ay maayos na nagpaalam through Viber, through message, na magko-concentrate siya sa politics at yung mga gusto niyang mangyari sa buhay niya, yung mga gusto niyang direksyon, yung gusto niyang tahakin sa politika, eh magawa niya. Siyempre, tayo naman, hindi naman tayo manager niya sa politics, no? Yes. Although yun ang, kumbaga, 80% ng buhay ni Aiko eh, sa politics, sa 20 lang yung sa movie career niya. So, pinayagan naman natin at inalaw naman natin. Ganun lang ang Hindi buhay. kaya dahil sa hindi magkapareho ang direksyon ng political views nyo. Isa na rin yun. Oo, magkaiba naman kami ng ng kulay sa politika. Oo nga. Ni Aiko. May mga bumibira sa kanya, bakit hindi kami magkasundo sa kulay niya. Ganun din naman sa akin, bakit daw hindi kami magkasundo sa kulay ko. Tama. Dapat daw kakulay ko si Aiko or kakulay ako ni Aiko. Eh, hindi po. Hindi naman po kami para pagtibagin ng kung anong kulay mo sa politika. At saka marami rin nagko-comment na minsan pagsabihan mo daw si Miss Aiko dun sa ibang mga pinopost niya. Hindi mo rin yun ginawa kasi nga respeto, di ba na? Hindi, yung political views niya yan. Ganun din naman sa, I'm sure ganun din sa kanya. Meron din nakakarating, uy, pagsabihan ng manager mo, bakit ganun ang kulay niya sa politics, o ba't ganun ang view niya. O, di ba? Na, syempre wala rin namang pakialam dun si Aiko. Basta ang importante, maayos kami naghiwalay ni Aiko, kahit itinext lang niya sa akin, eh, okay lang din naman. So, hinayaan ko na rin siya. Eh, sino na magmamanage ng showbiz career niya, Nay? Siya din na rin yata. Ah. Kasi parang nag-ano sila ni Juan Vic, parang nag-sunny person na sila ni Juan Vic for brand collaboration, ganyan-ganyan. So, andito lang naman ako pag kailangan ni Aiko. Pag kailangan niya ng payo, ng kung gusto niya meron siyang balikat na iiyakan, andito lang naman ako as always. Doctor lang. Oo, di ba? Eh, hindi kaya siya naisusunod dun sa mga anak niya sa Viva? Di ba? Nasa Viva yung mga Junakis niya. Naku, sabi ko nga, ano man ang maging desisyon ni Aiko kung magpa-management siya sa ibang manager, it's okay. It's okay. Ang lagi natin sinisave dito, friendship. Just like with Jex, kung gusto niya pa rin yung friendship ko sa kanya, di bongga. Pero kung ayaw na nila ng friendship ko, wala rin namang problema dahil wala namang permanente dito sa mundo. Ang importante lang, dapat sa lahat ng pagkakataon, magkukwento tayo ng totoong nangyari. At totoong kwento. Kasi Diba? pag hindi totoo, para ka nagsusunog ng tulay, di ba? Exactly. Oo. Basta good luck kay Aiko. Ang lahat po ng inquiries, diretso niyo po kay Aiko sa kanyang pages. Sasagot naman po yan. Ilang taon mo siyang na-manage, Ma? Naku, hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung ilang taon. Basta matagal-tagal din kaming pinagsamahan namin. Parang nung teenagers pa niya siya, no? Hindi. Friends sila. Friends tayo. Oo, friends kami. Pero friends pa rin kayo. Nung magnanay kami niya. Oo. Kaya nga lang, yun nga, malinaw po sa amin, hindi namin pinapakialaman ang kulay ng bawat politika namin. Yes. Ang Uy, teka lalim. lang. Ang hirap mag-explain. Ang lalim. Puro paglilinaw. Oo. Paglilinaw. Oy, teka lang, nailinawin mo din kaya to. Bakit? Ano nangyari? Bakit nawala yung interview ni Papa Julius dun sa kapatid ni Jericho Rosales? Ayun, oo nga, na-delete. Oo nga na, nabalita rin yan ni Reggie Bono, sa bandera. Oo. Ayan, sa pagkakaalam ko, Oo.
Gusto mo yun? Bakla? Sa pagkakaalam ko, Oo. kasi ako rin may mga ganyang moment, no, yung tinitake down ko yung isang vlog dahil nakiusap o may nakiusap or may nag-send sa amin ng demand letter. Oo. Na ilang beses, minsan tinutol na namin yung bahagi ng nirereklamo pero ayaw pa rin pumayag hanggang sa i-delete na namin yung buo. So, nangyayari talaga yun sa mga Nangyayari talaga interview yan. Kasi- na vlogs. Oo. Feeling ko may kaugnayan ito nung second interview ni Papu Julius. Doon kay Jeremiah Rosales na pinakamamahal na kapatid ni Jericho. Dahil nga yung na-rehab tapos nakalaya na sa rehab and then bumalik. Tapos hinahanap ng asawa ni na Jericho, nandun pala sa Bicol, nagkakarpintero, nagko-construction, kasi nga ayaw na nung tao na bumalik siya sa rehab. Kaya siya lumayas. Eh ngayon daw, talagang pinipilit ng bata na baguhin ang sarili niya dahil gusto niya rin mag-artista, baka mabigyan siya ng pagkakataon ni Coco Mighty na maisama sa Sigabol. Oh, teka lang, Nay. Anong kinalaman nun dun sa sa pag-alis nung vlog? Yung Yeah, ongoing case pa? Hindi, sa pagkakaalam ko nga, yung lawyer ni Jericho ay nag-send ng demand letter kay Papu Julius para makiusap siguro na tanggalin o i-delete yung buong vlog, gano'n, para hindi na magkakaso pa. Kasi isa rin doon, parang yung mga netizen after watching the vlog, parang kino-question, parang pinabayaan ni Jericho yung kapatid niya, which is not true. Kasi yun nga yung nagiging impression na bakit hinayaang magkarpintero? So, bakit hinayaang mag-construction ni Jericho yung kapatid niya? Oo, ang ganda-ganda ng trabaho niya, ba't hindi niya tulungan ng kapatid niya? Nami-misinterpret tuloy na pinabayaan, which is not true at all. Kasi talagang sobrang mahal ni Jericho yung kapatid niya. Kaya si Jericho din, katuwang ang business ni Jeremiah kung anong desisyon ang pwede nilang mag-come up sila para nga kay Nuki o kay Jeremiah. Kung anong gagawin dahil talagang tinututukan din ni Jericho yan at hindi pinababayaan ni Jericho yan. Ang malungkot na bahagi ng buhay ni Jericho yung kapatid niya pero bilang kuya, hindi niya yan pinababayaan. Nagkakaroon lang ng maling impresyon dahil nga doon sa interview ni Papu. Na hindi naman kasalanan ni Papu yun eh. Oo. Kasi talagang kung ano lang ang lumalabas sa bibig talaga nung subject, yun lang talaga ang lalabas. Yes. At saka naman, tumugon naman siya dun sa request na i-down yung di ba? Oo. Bukod doon kasi na parang nag-house tour pa ng bahagya. Si Papu na which is yun yung bahay ni Jericho. Na ayaw yata ni Jericho na ipalabas yung bahay. Kumbaga na i-feature din. Kasi si Papu naman wala namang mali siya yun sa kanya. Wala namang masamang ibig sabihin kasi nag-house tour din naman siya. Kahit naman ako, nag-house tour si Karen Davila. Lahat naman kami na hanggat kayang gumalaw ng camera namin. Bukuhaan namin. So, dinaw na lang ni Papu para wala na sigurong issue. So, syempre, tayo ay tumungo. Bilang mga hurado kami. Yes. Kasama si Kirk Bondad. Ay, gago! Sa Mr. and Miss Philippines USA. Yes! Namati ka nang ikaw hindi makapunta. Ayan. Oo nga. Ano ba yan? Oo, ayan. Syempre, may report dyan ng ating kasamang si Oliver Carne. Oliver. Ako si Mama Loy at saka si Tamar Lane. Siyempre, yung Hollywood reporter ang Yung USA correspondent. magre-report. Alam mo, tinatamad ka. Oo nga. Oo nga, kasi marami ako iniisip tsaka mga tao, ang hirap makipag-usap pagka yung hindi ba rin makipag-communicate. Ayan, mainit na naman ulo niya. Kaya nga ganyan ang title ko ngayon. Nagmaldita na naman siya. Ito na ako na nga mag-i-intro. Oo. Oo, ito na po ang report ng ating USA correspondent Oliver Carne.
Naging maningning ang 15th anniversary presentation ng Miss Philippines USA nitong linggo, August 9, na ginanap sa Alex Theater. Naimbitahan nga ang Showbiz Update host na sina OG Diaz at Mamaloy kasama ni Kirk Bondad sa event na ito. Nagkita sa red carpet ang dating kasamahan ni Bunny Paras sa That's Entertainment na si Harleen Bautista. Dumating ito kasama ng kanyang partner na si Federico Moreno na anak ng founder ng That's Entertainment na si Kuya Germs. Itinanghal na Miss Philippines USA si Elaine Argilles, Miss Young Philippines USA si Lilith Brill at Miss Philippines USA Empress naman si Fema Ardiente. Nakuha naman ni Christopher Meliendez ang corona bilang bagong Mr. Philippines USA. Congratulations sa CEO ng Miss Philippines USA na si Lou Razon at ang staff nito. Abangan ang kompletong listahan ng mga nanalo sa website nito, ang MissPhilippinesUSA.com. Ayan. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mamaloy, mga nanonood kasama na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click na yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yan, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. Mamaloy. At meron po tayong bagong vlog dyan. Yes. At syempre, nais natin magpasalamat sa ND Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and Ayun, wellness. Andiyan po sila sa Mother Ignacia, tapat lang po ng ABS-CBN, ground floor po ng Grandia Place. Para po sa inyong ND Ultra Slim, para sa ating Endo Laser Lift, Yes. diba? Yung mga drips at mga facials. Oh. Ako baby botox kay Doc Ay, Rhea wow. Trinidad. Oh. Diba, batang-bata, mukha bang 56. Yes. Diba? Because of envy yan. Yes. Ayan. At syempre pa, ang Gorgeous Smile Dental Clinic. Ay, oh. Para ang dami nang Diba? gusto magpa-bunny teeth. Nakapila Yes. na kay Doc JC Solis. O, pasensya ka na, Doc JC. Naluloko si Doc JC. Bakit puro mga bunny teeth ang gusto ipagawa? Wala na bukang bibig kundi vanity. Oo. Pati yung mga kababayan natin dito, ay pagpunta ko ng Manila, pupuntahan ko yung Pupunta mga talaga binabanggit sila. nyo. Yes. Diba? Oo. Siyempre, kung gusto nyo naman ng salamin, ayan. Yes. Ang Ideal Vision na mayroong more than 200 branches nationwide. Ayan. Doc Jessica D, thank you. Yes, at syempre pa, ang Ultra Mega. Ay, kung saan po mura ang mga bilihin, legit. Kasi mismo po mga sari-sari store at saka mga mini groceries, dyan po namimili. Yeah. Kaya sigurado po kayo, hindi nyo na kailangan maghintay ng 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 sale dahil 365 days of the year, meron pong sale sa Ultra Mega. Naman, di ba? At pagbayad nyo po ng yung mga biniling grocery, nag-earn pa po yung Suki card ng mga points na pwede nyo pa pong ipambil ulit ng mga grocery items in the future. Correct. Oo. At syempre, dahil nandito na rin tayo sa US of A. Yes. Oo, yung mga NCLEX sponsors dyan, lalo na kung nasa New York kayo talaga. Ay, oo. Diba? Nako, congratulations dahil pwede na kayo mag-email sa White House Cares Oo. para mapabilang sa mga napapaunlad ni Maring Rose Santos na kabuhayan Yes. na napapayaman ng mga Pilipino dahil Tama. priority niya mga Pilipino na makapasok sa White House Cares. Yes. O kaya kung nasa ibang estado kayo dito sa Amerika at gusto nyo magtrabaho sa New York, bongga! Basta Oh. NCLEX passer ka. At syempre pa, sa August 20 po huwag niyong kakalimutan. Andyan po ang buong barkada na kinabibilangan ni Marisa Sanchez, Ah. Attorney Ed Chico, Wow. at guest si Josa Poco sa pinamagatang Laugh Treat. Ayan, sa 12 Monkeys po. Diba? Yan, sa Capitol Commons. Ayan, at syempre 1,000 lamang ang ticket pero kung 5 ang bibili ninyo, naku, pwede nyo nang isama yung pang-anim. Dahil Ay! libre na siya. Ay, tarot. Di ba, Ay, may maarte? promo din. Parang Ultra Mega. Oo, di ba? Oo. Oo, yan po ay magaganap sa 12 Monkeys. At syempre, kick-off yan. Dahil meron kaming show naman na posted by yours truly sa Abu Dhabi sa October 2 at sa Dubai naman October 3 ang Love Treat. Yes. Syempre, si Marisa Sanchez, si Attorney Ed Chico at si Josa po. Yeah. For ticket inquiries, tsaka sponsorship, ayan po yung number para sa Yes. Dubai and Abu Dhabi. Magkita-kita tayo dyan. Supportahan natin mga kababayan. Yeah. At syempre, ang aking pong panayan naman sa mag-iinang Lloyd's Cruise. Yes. Ay, Ang dami natuwa. kinikilig na naman. Kay Dede eh. Oh. Oo, kabaklaan mo talaga, no? Gwapong kay Dede, gwapo naman kasi talaga. Oo, pogi naman talaga sila. Even si Sid, no? Yes. Naloka sila eh. Doon sa
mahigit ng bahagi ng interview. Panoorin niyo yan sa May ginawa doon. OG Diaz Inspires. Yan. Ha? Parang doon kinilig si Tamerlane Oo nga eh. Ha? Congratulations. Oo nga eh, ha? At syempre, ang OGBS Inspires po ay nasa TV5 na rin po tuwing Sunday, Yes. 3:15 p.m. Ayan. Ikaw naman, Tamerlane. Yes po mga ka-updates, hello po mga last kabibis ko po John. Tamerlane Montilla po sa lahat ng social media account ko po sa Facebook, TikTok, at sa Instagram. Thank you po. Yes. At hello po dyan kay Deng Foss. Naku, thank you po talaga sa aking hair, sa cut at sa extension. Sa scalp, limbaga lang po sila dyan. Naku, thank Ayan. you po. Deng. Sino nag-makeup sa'yo today? Yeah, of course, Nilo Cruz. Ay, ayun, ayan. Nilo Cruz, oh. Nilo Ayun, Cruz, oh. Oo, Ha? diba? Parang, Ayun, oh. parang manunulat ng libro, no, yung pangalan niya. Ikaw naman. Well, ang JC Solis Dental Clinic, may ads po yan sa hollywoodflip.com. Wow. At ang YouTube channel ko, Hollywood Flip by Oliver Carnay. Siyempre pa, oy, naku, halika na kayo rito. Ay, oh. Idol at si Nilo Cruz. Ayan. O, tawagin na rin natin, meron pa tayo isang bisita. Halika rito. Halika rito, Miss Pin, huwag kang bumukha ka. Kita ko yung caps mo. Miss na dito ng mga artista sa Pilipinas, eh. Kasi si Pin Antonio na meron ding salon dito. Yes. Saan yung salon mo, Miss Pin? Sa Orange County and here in Glendale. Oh, Ah, yes. meron din siya dito ang daran. Sa San Francisco. Ayan. Wow. Every 3 months, ha? Ayan. Diba? O, tingnan mo naman, no, totoong-totoo yung kanilang samahan. No? Hindi Yes. sila nagpa-plastika ni Nilon. Diba? At magkalaban yung salon nila. Uy, ayaw ni sasaguhin ng Ngayon lang nga kami nagkita dito eh. Ah, talaga. O, ayan. Layo-layo niya. O, diba? At syempre, pa ito pa rin Buti po. nga lumipat na rito sa Glendale ngayon. Tingnan mo naman ang napakauhusay ng mga Pilipino. Yes. Talaga mga Pinoy na mamayagpag saan mang bahagi ng mundo, di ba? Yes. Ayan, at syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OG Diaz na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Muntik na tayo magsabay-sabay. Nakakaya kay Tita Mary ano pa yan? Kay Lani Rivera, kay Alvin. at kay Yes. Tina at Ingrid Raman. Yes. Kasi hindi kayo nagsabay-sabay. Di ba? Oh, Diyos ko. Anyway, belated happy birthday kay May Ann Beverly. Yes! Tito Man, belated. Tita Pai Magalona, ayan Tito Pai Magalona. Ayan, dahil Yes. dyan, Oh. may regalo sa inyo si Mama Lo. Ay, ano? Meron ako regalo? Isang napaka na tili. Yan. Bakit? Grabe! Harap at likod! Diyos ko, ayun, ang ganda-ganda ng mukha ko. Ikaw talaga, Diba? Nino, pinaganda mo ko. Oh. No makeup look Di by ba? Oh. Nilo Cruz. Ako rin parang walang makeup, At ang oh. mga ano mo, purse. Ay, ang purse ko. Idol jewelry. Ayan. Idol oo. jewelry yan. Diyos Di ko, ba? diba? O, diba? Oh. Makahalik naman si Milo. Di ba? Oh. Oh. Ayan, o. Taray, no? Tagal-tagal eh. Para ka ng congresswoman, darling. Na may flood control pa.